Ating pangunawa upang tanggapin ang salita ng Diyos na dadalhin ng ating Pastor Glenn Tamlero. Magandang umaga po sa ating lahat, COP family, at siyempre doon po sa ating mga viewers, sa mga naabot po ng video na ito, ng message na ito, sa ating mga ka-Facebook. Good morning po sa ating lahat. Isa na naman pong napakagandang araw ng linggo na sa atin ay pinagkaloob ng Diyos upang sama-sama po tayong mag-worship, mag-praise, at magbigay ng mga testimonies patungkol sa mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay na magpapalakas po sa ating pananampalataya, maging doon sa mga makakarinig, no? Nakaka-encourage. Kaya po, ini-encourage po tayo ng Diyos sa Kanyang salita na huwag daw natin kalilimutan ang pagdalo sa pagtitipon. Sapagkat sa pagtitipon, sa fellowship, ay lumalakas po yung ating pananampalataya. Lumalakas din po at nagkakaroon po tayo ng pag-asa patuloy, no? Sa Diyos. At bagamat talagang meron po tayong iba't ibang pinagdaraanan sa buhay, may mga sufferings, may mga troubles. Sabi ng Panginoon, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Kaya sa ating paniniwala at pananampalataya kay Kristo, tayo po ay umangkas sa Kanya, tayo po ay sumakay sa Kanya, at tayo po ay naging mananagumpay. Amen? Praise the Lord. Sa umagang ito, samahan niyo po akong magbukas ng ating mga daladalang Biblia. Ang aking pong dalang Biblia po ay nasa Android na po, no? Kasi meron po tayong mga viewers, naunawaan naman po natin sila, na parang na-open sila kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia doon sa literal na Bible. Yan. Kasi meron ganun po kasi. So, we do understand na unawaan po natin sila. May kanya-kanyang church culture. No? So, may mga taong hindi sila komportable na kapag ikaw ay nangangaral ay pag binabasa mo ang Bible sa cellphone, hindi komportable sila. Ganun pa man, tayo po ay dapat patuloy na lumakad sa pangunawa at pagtanggap. At one day, they will understand. No? Okay. Pag-uusapan po natin ngayon ay matatagpuan po sa aklat po ng Galatians. Galatia, ang sulat ni Apostol Pablo sa Galatia. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles at wikang Tagalog. Ito po ang sabi, Galatians chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such, there is no law. Sa Tagalog po, Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay fruit of the Spirit, particularly peace. Yan. Fruit of the Spirit, peace. Yung pag-uusapan po natin yung isa sa mga bunga ng Espiritu. Yung kapayapaan po. Peace. Praise God. Ang kapayapaan po, yung peace po, ay
probably ito po yung tinasabing isa sa mga hinahanap ng maraming tao sa mundong ibabaw. Bukod po sa pera, bukod po sa trabaho, ang tao po, isa sa maraming bagay na gusto niyang makita at matagpuan, walang iba kundi yung kapayapaan. Yan. Ang kapayapaan po ay ito rin po yung mga topic ng mga politician. Peace and order, di ba? Yan rin po ang topic ng maraming mga ngaran, mga preachers, mga teacher. And in general, yan po yung hinahanap ng sangkatauhan, ang kapayapaan. Ang mga tao po ay naghahanap ng kapayapaan sa kanilang kaisipan, kagalakan, kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa Old Testament po, ang salitang kapayapaan po ito po ay ginamit na sa Old Testament ay shalom, no? Nang ibig pong sabihin, word for peace, it means a desire or prayer that all is well with you. Yung pag sinabing, peace be unto you, shalom, yan, sa Old Testament. Ito po ay isang panalangin na nagnanais ng tao na maging maayos ang lahat sa buhay mo. Ano ho? At isa rin po ito sa mga pangalan po ng Diyos sa Old Testament, Jehovah Shalom. Marami po kasing pangalan ng Diyos sa Old Testament. Isa po doon ay tinatawag na Jehovah Shalom. Yung ang Diyos ang kapayapaan. No? Praise God. Yung salita pong peace, yung term peace, kapayapaan po, sa New Testament po, ito po ay 88 times na ginamit. No? 88 times, 88 beses na ito po ay nabanggit o ginamit. At kung mapapasin po ninyo, sa mga sulat po ni Apostol Pablo, sa kanyang mga introduction, particularly, makikita niyo po, sinasabi ni Apostol Pablo doon, grace and peace. No? Grace and peace be unto you. Yan po ang mga ginagamit po ni Apostol Pablo sa kanyang mga liham, particular doon sa bahagi ng introduction sa bungad. Meron naman pong isang mangangaral na sikat. At the same time, siya po ay writer, author. No? Siya po ay isang pastor din, teacher, preacher, and writer. No? Wala iba kundi si Oswald Sander. Ilan sa mga book nito ay binasa ko po o nabasa ko. Ang sabi niya patungkol sa kapayapaan, sabi niya, peace is the inner tranquility and harmony enjoyed by the believers who is living in conformity to the will of God. Ang sabi niya roon na ang kapayapaan daw ay ito ay kapanatagan doon sa iyong kaloob-looban o katiwasay ang kapanatagan sa iyong kalooban na may pagkakasundo, no? Na ito ay ini-enjoy ng mga mananampalataya, lalong-lalo na sa mga sumusunod, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, there is peace in obeying and following God and His Word. Meron pong kapayapaan sa pagsunod po natin at sa pagganap po natin sa mga salita at kalooban po ng Diyos. Praise God. Sa umagang ito, dalawang bagay lang po ang gusto kong i-lay down sa inyo o ibigay. Una, yung tinatawag po nating source of our peace. Ano ba yung ating pinagmumula ng ating kapayapaan? Pangalawa, yung sustenance. No? Yung sustenance of our peace. Sino ba talaga ang nagsusustento nito? No? Sino ba talaga ang nagpo-provide nito? Sino ba ang nagpo-produce ng kapayapaan? Yan. Dalawang bagay lang po ang pag-uusapan natin ngayon. Patungkol po sa kapayapaan. Okay, magsimula na po tayo. Number 1, let's talk about the source of our peace. Ano ba yung pinagmumulan ng ating kapayapaan? O sino ba ang pinagmumulan ng ating kapayapaan? Ayan. May mga tao na ang kanilang basihan, na ang kanilang source ng kapayapaan, kapag sila po ay merong magandang
bahay na kung saan ay pag natutulog sila sa gabi, para sila ay mapayapa, kailangan ay nakalak lahat. Yan. Yan po ang kanilang pamantayan. Yun po ang kanilang tinatawag na source of peace. Kailangan matutulog ako, walang makapapasok na mga magnanakaw sa aking tahanan. Yan. Yung maayos at magandang tahanan. Wala namang masama po doon. Okay, source of our peace. Pag-usapan po natin yung unang-una po. Ano po ba yung sinasabi ng Biblia? Bilang mga mananampalataya, bilang mga taong may takot sa Diyos, at merong pagmamahal sa Diyos, at merong may pusong nagnanais sa sumunod sa Panginoon at magpatuloy sa Diyos, tandaan po natin na ang ating source of peace, yung pinagmumulan ng ating kapayapaan ay wala pong iba kundi yung ating Savior. Amen? The Savior, Jesus Christ, provided this peace. Kaya nga sabi niya, I am the peace. Tama po ba yan? Ako ang kapayapaan. Nawa ang kapayapaan naway sumainyo. Yan. Provided by the Savior. Peace I leave with you. Ang sabi niya doon sa sitas, my peace I give unto you, not as the world giveth. Sabi niya ron, not as the world giveth, give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Diyan po yan sa John chapter 14, verse 27. Sabi doon sa Tagalog, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Wow! Napakagandang pangungusap ito. Salita po ito ng ating Panginoong Hesukristo nung panahon na siya po ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ang sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tandaan po natin, ang source po ng ating kapayapaan ay hindi na po yung marami kang bayad lupa sa sakyan at pera. Maraming tao tayong nakilala na sagana-sagana sa material na bagay, ngunit sila po ay pulubi spiritually. Walang kapayapaan. Ilan sa mga sikat na mga celebrities sa Pilipinas at sa ibang bansa, nabalitaan po natin na nagpakamatay. Nabalitaan po natin na kanilang inutas ang kanilang buhay, nag-suicide sapagkat naghahanap po sila ng kapayapaan. Wala silang kapayapaan. At dapat malaman ng buong sanlibutan ng tao na ang kapayapaan ay wala sa material. Amen. Ito po ay nasa ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Ang sabi niya, peace I live with you. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. John chapter 14, verse 27. At sabi niya doon sa 16:33 ng John, ito po yung ating text ng nakalang nakalang linggo. Sabi rito, John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, suffering, trouble, problems. But be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Kapag na kay Hesukristo ka, tandaan po natin, kapag ikaw ay nasa programa ng Panginoon, kapag ikaw ay nasa plano ng Panginoon, kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, at ikaw ay nasa sentro ng kanyang salita, automatic po yan. Bagamat marami kang trouble and suffering, marami kang needs, magugulat ka na lamang, meron kang kapayapaan. Amen. Nakakatulog ka ng maayos. Bagamat marami kang mga bills and payments, bagamat nasa ilalim tayo ng pandemya, talagang hindi pa normal, marami pang restrictions, marami pang mga existing laws and protocols. Kumbaga, hindi pa normal na normal. Meron tayong kapayapaan. Why? Because the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, nagre-reside
nabubuhay, nananatili sa ating mga kaisipan at puso. At iyon po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kasama ng kanyang mga salita at pangako na ating pinangahawakan. Amen. Ano man mangyari sa ating business, sa ating trabaho, sa ating miyembro ng pamilya, meron po tayong kapayapaan sapagkat nasa atin ang ating Panginoong Jesucristo. And He is the source of our peace, our Savior, Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Magpatuloy po tayo. Pinag-uusapan po natin ay walang iba kundi yung source of our peace. Letter A, provided by the Savior. Ang ating Panginoong Jesucristo nag-provide ito. Letter B, produced by the Holy Spirit. Galatians chapter 5, verse 22. Basahin nga po natin. Galatians chapter 5, verse 22. Ito ang sabi. Ang sabi rito, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Wow! Yan po yun. The peace, ang kapayapaan ito na meron tayo kay Kristo, ito po ay produce. Amen? Ito ay produkto gawa ng Santong Espiritu na sa atin po ay nagdudwell, nagre-reside, namamahay. Ang sabi doon sa Romans chapter 8, verse 6, babasahin po natin, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sa Tagalog, ano po yun? Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kapag tayo po ay sumusunod sa Espiritu, amen, sumusunod po tayo sa law of the Spirit, sa law of Jesus Christ, kapag po tayo po ay saklaw ng kanyang salita, ng kanyang programa at ng kanyang plano, ito po ay lumalakad tayo sa Espiritu. Ito po ay nagdudulot sa iyo, sa akin ng kapayapaan. Amen. Na hindi natin mapaliwanag. Praise God. Ang buhay ko po ay for so many years ay living testimony. Wala akong salary sa church. Nakagaya ng mga salary sa mga big o mega churches. Sa mga mega churches po kasi, talagang meron salary yan. Stipend kung tawagin. May mga support yan. Ewan ko kung may mga benefits. May kakilala po ako sa isang mega church, naging mentor ko po yun. Meron siya talagang salary. Puri ng Diyos sa buhay nila. Pero may mga pastors na nagpapastor, talagang walang salary. Ano ha? Hindi lahat may salary. Kaya marami kang expenses, bills and payments. Pero pag dumarating yon, yung katapusan na yan, yung pagkatakot, yung pagkabalisa ay pinapatay na po ng kapayapaan. O pinatay na po ng kapayapaan. There is peace. Meron pong kapayapaan kapag ikaw po ay naglilingkod, sumusunod sa Diyos. Tandaan po natin yun. Hindi siya nagkukulang at di kanya pababayaan. Sabi niya po yan. Kaya po, for so many years, God, ang Diyos po ay lagi niyang binabayaran ang aking mga bills and payments. Yung aming mga needs. Rice, mga food, everything. God used people. He touched people para masustain at ma-provide ang mga pangailangan ng kanyang mga tinubos. Kasi naniniwala po ako, ang Panginoong Diyos po, Kanya pong pinuprovide at sinusustain yung mga pangailangan ng kanyang mga tinubos. Amen? Tinubos po tayo ng Panginoon. Ang Diyos ang bahala, responsible
sa ating mga pangailangan. Patuloy lang tayong sumunod at magtapat sa Diyos by His grace. Okay, ang sabi rito, nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng kapayapaan. When we obey the will of Jesus, the will of God, when we obey the law of the Spirit, mga batas ng Espiritu Santo, pag sinunod po natin ang batas ni Kristo, kapayapaan po ang hahabol po sa atin. Sa Romans chapter 14 verse 17, ito ang sabi, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Sa Tagalog, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Kasi ang mindsetting ng mga tao, no, na kapag narinig ang kaharian, ito kagad ay kanilang nililiteral. Kaharian. So, ibig sabihin, pag ako ay nasa kaharian, marami doon pagkain at inumin. Tama? Yun ang kanilang mindset. Yun ang kanilang idea. Pero sabi ng Panginoon, sapagkat ang paghahari ng Diyos, sabi ng kanyang salita, sa Romans 14:17, hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katwiran, righteousness, kapayapaan, at kagalakan sa nakaloob ng Espiritu Santo. Amen? Ang paghahari ng Diyos, ang pagharian ka ng Diyos, it means meron diyang kalakip na katwiran, kapayapaan, at kagalakan. Ayaw mo sa Kristo. Kapag inalaw mo, pinahintulutan mo na ang Diyos ang maghari sa buhay mo, to conquer your heart, at gawin niyang kingdom niyan, yung puso mo, na pagharian niya yan, magkakaroon po yan ng katwiran. Magkakaroon po yan ng kapayapaan, kagalakan. Ito ay kaloob ng Espiritu Santo. Napakalaki ng ating Diyos. Amen. Imagine mo, sa sobrang laki ng pag-ibig ng Diyos at napakalaki ng ating Diyos, nagkasa siya sa puso mo. He resides in your heart. The Holy Spirit. At kapag merong pumasok sa isipan mo ng mga uncertainties, anxieties, ipag-pray mo lang, Lord, Ikaw ang aking provider. Ikaw ang aking katwiran, Ikaw ang aking kapayapaan, Ikaw ang aking kagalakan, Ikaw ang magsusustain, provide, Ikaw magpuproduce ng aking mga needs. Amen? May sakit, siya magpapagaling. May bayarin, siya magbabayad. Amen? May pangailangan ka sa trabaho, sa income, siya po magsusustain. Dadalhin ka ng Diyos sa mga tao at lugar na kung saan para maranasan mo ang kanyang pangako ng kasaganaan at pagpapala. Amen. Amen. Testimony lang. Ilang months na ba? Mga 2, 3, or 4 months na po. Di ba, napakamahal ng bilihin, gulay, prutas. Nagpe-pray ako sa Panginoon, pandemya, Lord, yung attendance, hindi ganun karami. Takot pa yung ibang maraming members. Nag-pray ako sa Lord, ano pa ba ang gagawin ko, Panginoon? Bawal ang mga Bible study, bawal ang mga pagtitipon, ang daming restriction. Yung sinasabi kong dadaling ka ng Diyos sa tao, sa lugar na kung saan, para maranasan mo ang kanyang provision. So, I was able to meet a person na kung saan connected din sa member ko. Nagsabi, Pastor, ako po ang katiwala dito sa lupang ito. Baka gusto mo magtanim dito. Nakita ko, sinilip ko, wow, ang lawak ka. Nasa 2 or 3 hectares. Eh nakita ko, puro talahay, puro damo. Sabi niya, you can plant, pwede kang magtalim dito. Pero sa kapalit noon ay paggagamas, pagtatabas, pagdilinis. Kailangan din natin ng exercise. Kailangan din natin kumilos. Interest ko rin magtanim. Ang ginawa natin,
In-accept ko yung challenge. Dadalhin ka ni Lord doon sa mga lugar at sa mga tao at sa lugar na kung saan pahihintulutan niya na maranasan mo ang kanyang mga pangako at pagpapala. Kahit unti-unti lang yan. O, nalinis ko, nagamas ko, hanggang sa nakapagtanim po ako. O, imagine, napakamahal ng gulay ngayon. Ngayon, sahog na lang ang bibilin mo. Palakpakan natin ang Panginoon. O, di ba? Magkano ang talong, magkano ang upo at patola. Yung mga anak ko, maangal na, puro na lang upo, puro na lang patola. Yung nakaraan, puro itlog, puro na lang itlog. Yan naman ang mga bata eh. Pero in everything, give thanks. Amen? At minsan nakakapag-provide tayo ng kahit konti sa ating mga kapwa. And there is joy, there is happiness, and there is peace in giving and sharing. Amen? Kapag ikaw ay nagbibigay at nagbabahagi, meron dong kagalakan, meron dong kapayapaan. Natutuwa talaga ako. Sabi ng mga kaibigan ko, ba't di mo binibenta, pinamimigay mo? Sayang ang pagod mo. Hindi eh. Masaya ako pag ako ay nagbibigay sa aking kapwa. Amen? O ngayon, nandun na naman. Meron na naman tayong talim doon. Lumalaki na naman yung ating mga mani at mga mais, na sweet corn, bicolor, na puti, o ano pa. Lumalaki na rin doon yung mga melon at saka pakwan. Magkano yung melon? Pare, magkano yun? Yung ganyan lang, 100 eh. Eh kung palaki ni Lord ng ganito kalaki yung ating pakwan. Meron bang ganun? You know, sinasabi ko dito, kapag kumilos ang kamay ng Diyos, dadalhin ka ni Lord sa mga tao o sa tao at sa lugar na kung saan para maranasan mo ang pagpapala ng Diyos. Kaya lang, maraming tao ngayon masyadong reklamador at masyadong mapili. Kasalanan niya na yon. Amen. Tuloy-tuloy po tayo. Kapag tayo po ay pinagharian ng Diyos, sigurado po yun, ang kapayapaan ang siyang babalot po sa atin. Romans chapter 15 verse 13 today. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Spirit. Ano sabi sa Tagalog doon? Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Praise God. Praise God. Okay, pangalawa po na ating topic. We are, pinag-usapan po natin ngayon yung fruit of the Spirit, particularly yung peace. Now, yung pangalawa po is, yung una po, ang ating pong topic is yung source of our peace. Pangalawa po is sustenance of our peace. Yan. Praise God. Nandiyan pa po ba kayo? Now, pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay na nagiging dahilan kung bakit yung kapayapaan mo, yung kapayapaan po ay tila baga nawawala o naapektuhan o nananakaw. Ano po ba yung isang factor na talagang nagnanakaw ng ating kapayapaan? Wala pong iba kundi alin? Sin will rob us of peace. Napansin nyo? Kapag meron kang inappropriate thought and action, ano ang pumapalit doon? Nakukumbik ka, di ba? Tapos, parang nawawala yung kapayapaan mo, naapektuhan. Tama? Sin rob us of peace. Kaya parang feeling po natin, meron tayong kakulangan sa kapayapaan. Lack of peace. Why? Because sin rob us of peace. Yung mga malalaki at maliliit na kasalanan. Tama? Yung mga tinatawag po natin unconfessed mistake na hindi mo alam, naka-open ka na pala ng tao, naka-Istanbul ka na pala ng tao. Amen? Since hindi po tayo perfect, talagang nakakagawa tayo ng mga
na mga nakaka-offend. Nakaka-disappoint ka ng tao. Tama? So, deep inside of you, parang nagkakaroon ka ng pakiramdam mo, lack of peace ako but parang yung kapayapaan ko, ninanakaw, nawawala, naapektuhan na. Because of sin will rob us of peace. And as a Christian, listen to me, tayo po ay pwedeng magkasala at magkamali sa banal na Espiritu. Ito ay sa pamamagitan kapag atin pong napigati, if we grieve the Holy Spirit, or if we quench, atin pong nahadlangan ang Espiritu Santo sa buhay natin. Kasi ang Espiritu Santo po, araw-araw ay kumikilos sa buhay mo. Kaya lang minsan, nahadlangan mo sa pamamagitan ng iyong pagsuway, katigasan ng ulo. Amen? Nagigrieve mo siya, napipigati mo siya, kaya nararamdaman ka rito parang hindi ka komportable. Ano to? Parang there's something in your heart. Meron ka na palang nagawa na nagdulot ng kapigatian. Amen? Sa Espiritu Santo at nahadlangan mo pala siya sa kanyang plano sa buhay mo. Kaya nagkakaroon ka ng feeling of lack of peace because sin will rob us of peace. Amen? Pangalawa, lack of peace. Pangalawa, life of peace. Ano po ba yon? Wala pong iba. Kapag ikaw at ako po ay nabuhay po sa pananampalataya, meron pong kapayapaan. Amen. Life of peace. Faith in the Lord. Ano sabi doon sa Proverbs chapter 3 verse 5? Ito sabi, trust in the Lord with all thine heart. All thine heart. Trust in the Lord. Hindi half, hindi one-fourth. Ano sabi? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. And in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Tagalogin natin. Sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Amen. Kapag nagawa mo na ang lahat ng parte mo, and still, hindi pa rin nag-work out, give it to the Lord. Amen. Ibang klase kapag kumalikot ang Diyos ng makina ng buhay mo. Amen. Kapag si Lord ang gumalaw ng makina ng buhay mo, I mean makina, machine, motor. Para kasi tayong, yung motor, pag may problema, yung mga expert lang ang kayang makagawa niyan. Pinipilit ng mga hindi expert gawin yon, nagagawa, pero iba pa rin ang pagkilos ng kamay ng expert, ng lumikha, ng creator. Walang iba kundi ang Diyos. Amen? Mabilis lamang po ito. Meron pong mayamang lalaki na bumili po ng mamahaling, talagang kilala, sikat at mamahaling sasakyan sa Amerika. Nasa freeway siya, biglang huminto. Gagalit siya, nagmumura siya. Bakit? Sabi niya, napakamahal mo. Tinigil mo ko sa freeway na ito. Pinahiya mo ako. Sipa-sipa niya, nagagalit siya. Hanggang sa ilang minuto, sandali, meron pong tumigil. Pull over, no? Tumigil doon. At pumesa sa harapan, bumaba, isang matangkad na mama na medyo may edad na. Sabi niya, Sir, ano po ba ang nangyari? Baka may maitulong ako. Ito, ang mahal-mahal na itong sasakyan ito may problema. Ewan ko kung bakit. Bagong-bago. Sandali, sir, baka magawa ko, mabagaw ko na paraan. Paki-start nga po. Ayaw mag-start. O sige. Maya-maya, may kinalikot sa makina. O paki-start po. Pag-start, umandar. Tuwan-tuwa yung lalaki. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Magkano ba yun? No, it's okay. Sinanong po siya, ano ba pangalan mo? Ako po si Mr. Ford. At yung kailang sasakyan na nasira, nagkaroon ng problema, ay Ford. So alam po ni Mr. Ford kung ano po yung problema ng kanyang nilikha. Ganon din po sa Panginoon. Walang ibang makagagawa ng buhay mo kapag yan may sira, kapag yan may problema at nagmamalfunction.
kapag ang buhay mo ay dysfunctional, kapag ang family mo, relationship mo ay dysfunctional, walang ibang gagawa niyan at makakapag-ayos niyan, kundi ang lumikha, walang ibang ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Magtiwala tayo ng buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Yan po yun. No? Faith in the Lord. Yung buhay po na punong-puno ng kapayapaan ay nabubuhay po sa pananampalataya. Amen? Yes, darating ka, babagyuhin ka ng uncertainties, babagyuhin ka ng mga anxieties, ng depression, ng mga problems sa buhay. Kasama po yan sa paglilingkod. Kasama po yan sa ating pananampalataya. But we must stay embracing the Word of God. Faith in the Lord. Pangalawa, focus on the Lord. Yung ating mga mata at kaisipan at puso nakapokus lamang to Jesus Christ. Eyes on Jesus. Sabi nga ng kanta, at patama yan? Turn your eyes upon Jesus. Look into His wonderful face. Yung mata natin ay ituon lang natin at i-focus natin kay Jesus. At tumingin po tayo sa Kanyang mukha na napakaganda. Amen. Kasi yung mga larawan sa paligid, yung sitwasyon sa paligid po natin ay napakapangit. Madi-discourage ka. Pero when we focus our eyes and mind, our heart and faith doon sa Diyos, tayo po ay patuloy pupunin ng kapayapaan ng Diyos. Ang sabi doon, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because that he trusted in thee. Trust ye in the Lord forever. For in the Lord, Jehovah is everlasting strength. Sa Tagalog, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang iyong walang hanggang kublihan. At siya ang ating kapayapaan. Praise God. Pangatlo, filled with the Word. Buhay po natin at isip po natin ay ating pong puspusin ng kanyang mga salita, ng kanyang mga pangako, ng kanyang mga instruction. And Psalms 119, 165, ang sabi rito, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa, yaong buhay. Praise God. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuhal. Imagine that. Kita mo yung mga salita po ng Diyos, no? Ang magmahal sa utos, may kapayapaan at mapayapa ang buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuhal. Purihin ang Panginoon. At ang sabi doon sa Colosas 13 at 14, 16, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang bubuklod o buklod ng ganap na pagkakaisa. Pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Praise God. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinatawag o tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso, kayong umawit ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Amen. At pangapat, faithful in prayer. Katapatan sa ating pagdarasal. Kumusta ang ating prayer life? Ang ating morning devotion. Remember yung ating message sa mga nakaraang mga linggo? Kailangan po yung ating morning and daily devotion dapat intact. Umaga pa lang babangon, bago pa pumutok ang araw, mananalangin, magbabasa ng Biblia, yung kanyang binasa, ipagbubulay-bulayin, pagkatapos ipagdasal yung kanyang nabasa, na kanyang may pamuhay. At ipagpray na po ang lahat na gagawin sa buong magdamag at buong maghapon. Amen?
Kumbaga, babakuran mo ng panalangin ng pamilya mo, ang buhay mo, our prayer life, our faithful, we must be faithful in our prayer. Kapag ikaw ay nabubuhay sa panalangin, ikaw ay malulunod sa kapayapaan ng Diyos. Amen. Ang taong laging nagwo-worry, laging anxious at laging balisa, lagi siya pong depressed, yung prayer life po niyan ay napakapur at bagsak. Maniwala po kayo sa akin. Opo, pero kapag ang isang babae at lalaki po ay faithful sa kanyang pagdarasal, sa kanyang devotion sa Panginoon, kahit marami pong pagsubok, ang sabi, hindi yan mabubuwal. Amen? Praise God. Let your moderation, sabi rito, means your forbearance, graciousness, gentleness, sweet reasonableness, overlooking the faults and failures of others, selflessness. This is the opposite of stubbornness and thoughtfulness. Philippians 4:4-7, sabi rito, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo, ipadaman ninyo sa lahat ang iyong kabutiang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Imbis na mag-worry ka, mag-anxious ka, ma-depress ka, daanin mo sa dasal. Amen. Ipagdasal mo, sabi roon. Balikan natin. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Prayer with thanksgiving. Supplication. Request. Yan. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo ito sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. We must be faithful to our prayer. Amen. Nanay at tatay, dapat ikaw ay example sa panalangin sa mga anak mo. Kapag ang anak mo ay hindi mapanalanginin, yan ang nakita sa'yo. Totoo po yun. Example, bakit palamura yung bata? Kasi yun ang naririnig sa kanyang mga magulang at sa kanyang paligid. Tama? Kapag nakita ng bata na ikaw ay paladasal, madaling araw pala, nagigising siya, nagdadasal ka. They will follow you. Kasi you are giving them an example to live. Amen. It motivates us to treat people in the church better than they deserve, to always give them the benefit of the doubt, to suffer is wrong rather than to inflict wrong. Tandaan po natin, ang isang babae at lalaking mapalanginin, ano man ang mangyari sa kanyang buhay, ano man ang kanyang pagdaanan, yan po ay lalakat at mabubuhay sa pananampalataya at sa kapayapaan. Praise God. Kung ano yung kapayapaang meron ka sa bahay, dadali mo yun sa simbahan. Ganon din sa simbahan, sa iyong sa tahanan, sa iyong puso, sa iyong buhay. Okay, as I conclude, meron po tayo ditong 4 words related to prayer. Ano po yun? Number 1, 4 words related to prayer. Number 1, prayer is a general term for offering up our desires to God. It is an expression of worship and devotion. Ang pagdarasal po ay isang pagpapahiwatig, pagpapakita po ng ating pagsamba at devotion sa Panginoon. Offering our desire. When you pray, ino-offer mo yung desire, Lord, ito po ang aking gusto mangyari sa aking buhay, sa asawa at mga anak ko, pamilya ko, sa business ko, sa karir ko, pero ang kalooban mo ang masunod at mangyari. Offering up our desire. Pangalawa, supplication. Ang ibig sabihin ng supplication, yung ikaw ay magsusumamo sa Kanya. Mamamanhik ka. Ikaw ay dadaing para sa iyong personal na pangailangan. Supplication is entreating, earnest pleading for personal needs. Supplication is defined
and detailed. Dapat talagang detalyado. Dapat talagang defined. Mamamanik ka, magsusumamo ka, dadaing ka sa Panginoon, Lord, hirap na ako, Lord, kailangan ko ng pera, magkano, bigay mo. Humihingi ka. Sabi sa Bible, you do not have because you do not ask. Hindi ka nagkakaroon kasi hindi ka humihingi. Lord, bigyan mo ako ng pera. Dapat defined, dapat detailed. Magkano? Dati na humihingi ko, Lord, bigyan mo ako ng 50,000. May dumating na 50,000. Kapangailangan ng asawa ko, 205,000 para mailabas ko sa hospital. Na-confined eh. Nagdasal ako, Lord. Sino magbibigay? Walang iba kundi ikaw. Grabe. Nagsumamo ako. Dumaing ako. Panginoon. Anak mo ako, lingkod mo ako. Bagamat di ako perfectong tao, wala akong ginawang masama sa kapwa ko para magkaganto ako. Defined, detailed, talk to Jesus, heart to heart. Amen? O dumating, 210. Sinobrahan pa ng 5,000. O, di ba? Ay, tapos, nag-pray tayo sa Panginoon, Lord, dahil nakita ko na yung paghihirap ng asawa ko, Lord, kunin mo na siya. Hindi ko na kayang tignan siyang gano'n. Sabi ko nga sa kanya, pag nakatulog siya, huwag na siya magising. Hindi na nga dumilat. Unti-unti na po siya. Meron suffering sa ibabaw, sabi ni Lord. In this world, you will have suffering. But I have overcome the world. And now she's in a better place. Amen? Una-unahan lang yan. Ang buhay natin hindi sa lupa. Come and go ang tao. Hindi mo alam kung kailan ka susunod. Pero napakahalaga, una tigit sa lahat, para mawala yung takot at mapuno tayo ng kapayapaan. We must believe to what the Lord has done on the cross of Calvary. Maniwala tayo na may kalakip na pagsunod sa kanyang salita. Amen? At ang sabi ni Sister Elsa, alam naman natin kung saan tayo pupunta. That's faith. Amen? And that's the promise of the Lord. To those who believe will be saved. Amen? Sinirito yung hindi pa tiyak sa kanyang kaligtasan. Naku po, dapat buhay ka pa lang. Alam mo na kung saan ka pupunta. Amen. We have to surrender our everything to the Lord. Requests are the particulars on our prayer. Diba may mga prayer request tayo? Yan tinatawag particular. Pag-pray natin, may anak ko, yung anak ko may sakit. May pangangailangan ako pambayad. Ganun po tayo, humingi ako. Pag humingi ako sa Panginoon, Lord, deserve akong tumanggap ng pagpapala. Sabi kong ganun. Tinubos mo ko, pinawalang sala mo, niligtas mo ko. Kung pinagpapala mo yung mga anak ni Baal, pagpapalaan mo kami ng mga anak mo. Kasi kami nagdilingkod sa iyo. Gusto ng Panginoon, maramdaman niya yung connection mo sa Kanya. Ano mo ba siya? What is our identity? He is our Father. At ikaw ang kanyang anak. Tama? So therefore, as a Father, He will sustain and supply all our needs. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi minsan nagdadasal tayo, binubola-bola natin ng Lord. Lord, ang bait-bait mo, buti-buti mo. Flowery words tayo. Kaya nga si David at yung mga lingkod dyan nung mga panahon, nung araw, pag nagdasal yan, hinahapak talaga yung kanyang damit. Panginoon! Ganun siya. Ine-express nila yung kanilang damdamin, yung kanilang daing, yung kanilang pagsusumamo. At sa kanyang kaisipan at puso, alam niya kung ang kanyang identity sa Panginoon. Amen? Praise God. Thanksgiving should always accompany a prayer or a petition. Ibig sabihin, yung ating pagpapasalamat daw po ay merong kalakip na, lagi may kalakip na kusang panalangin or petisyon. Thanksgiving for a past blessing is good preparation for successful supplication. Maganda po yun. Yung mga pasalamat, kaya nga tayo may testimony. Ang testimony is pasalamat. Yung dideklara mo yung kabutihan ng Diyos kasi may ginawa sa buhay mo. Dine-testify mo. Okay, sa Philippians 4:6, balasahin natin. Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving.
Let your heart, let your request be made known unto God. Philippians 4:6. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Sa halip na ikaw mag-worry, ma-depress, pray with thanksgiving. Amen. Dumaing ka sa Panginoon. Umiyak ka, sabihin mo ang iyong pagsusumamo at iyong partikular na pangailangan. Praise God. Praise the Lord. Okay. Sabi rito, the peace of God in the Christian will keep peace in the home. The peace of God in the Christian will keep peace, will keep in the church. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-Facebook at COP family. Naway pinagpala tayo ng mga pagpapalang espiritual mula sa kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Salamat, Ama, sa iyong biyaya. Salamat, Ama, sa iyong salita. Salamat sa pagpapalakas mo sa aming pananampalataya. Purihin ka magpakailanpaman. Sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po. God bless you.